Good morning. Welcome to our IPAS PNLE Success Talks. Hello, Sir Ryan. Hi, Ma'am Cheryl. Thank you so much, guys, for being with us and sharing your time in witnessing and hearing the inspiring and motivating success talk of one of our successful students, si Ma'am Cheryl Medallo, who recently passed her PNLE. Nag-exam po siya noong May 5 and 6 and was able to make it on her examination. And we are very proud as a service provider na nakatulong kami kay Ma'am Cheryl sa journey niya at sa dream goal niya na maging RN nitong 2025. Ayan. Ma'am Cheryl, how is it that you are already an RN now? What's your feeling? Sobrang saya. Kasi finally parang after how many 2 decades of talaga, para pong matanggalan ako ng teammate na finally nakuha ko na siya. Yun. Kasi ang tagal ko na po talagang iniisip na mag-take, pero naitakot po kasi sa akin na baka ganito na naman. Kaya finally po, thank you talaga kay IPAS. Ayan. Thank you so much that you have chosen the IPAS PNLE Academy, Ma'am Cheryl. Joining me today is si Sir Ryan Alexander Lim, who's currently in the USA, one of our expert educators in the PNLE, who has been in the industry teaching PNLE for 20 years now, and he is my co-founder in the PNLE Academy. Sir Ryan, good morning po. Good evening pala dyan. Yes, Rachel, it's evening here. And thank you so much, Ma'am Rachel, for the trust. And thank you everyone who is part of this group. No, salamat talaga. And thank you for our first students also. Ito isa si Ma'am Cheryl sa mga students na nag-trust sa atin, no? Okay, and yeah, and as what I've told Ma'am Rachel before, I'm very passionate talaga sa pagtuturo at saka sa pag-help ng mga estudyante, especially in achieving their goals. So, my God, it's really a fast 20 years, no? Grabe, ang bilis lang, Ma'am Rachel. I started, actually almost 20 years pa, Ma'am Shell. Pero yeah, that's almost 2 decades of doing the lecture. So, I've been through a lot, no? In the Philippines, from one place to another. I've experienced even Ma'am Shell, I've experienced yung giyera ng Zamboanga, from those things, but it really doesn't stop me to help the students achieve their goals. So I'm here right now in Pennsylvania, USA. So together with my wife, who is a dialysis nurse. So at least since this is going kanang digital mo po ni atong kay it is how do you call this one? It is through online, but the good thing with our program right now is already hybrid. Yeah. So that's why, guys, if you are contemplating, especially yung mga nawala sa landas, mga ilang years na tulad ni Ma'am Cheryl, there's still hope. There's still hope with your dream. Kasi siguro na tayo sa ating mga pamilya, but there is still time. There's still time to commit and to achieve our dreams in life. Back to you, Ma'am Shell. Ayan, Sir Ryan, you have pointed out passion. Ayan, hindi tayo aabot ng ganyang katagal to almost 20 years kung wala talagang passion. And the same with our nurses, they will not be able to achieve their goal if kulang yung passion natin, dedication para makamit natin yung pinakagusto nating mga lisensya na kakabit na sa ating mga pangalan. Ayan, we're going to uncover the story of Ma'am Cheryl today, kung paano nga ba siya naging isang RN through her passion as well, kasi nabanggit niya earlier na medyo matagal na siyang graduate at ngayon lang talagang pinursu yung pagiging RN dito sa Pilipinas. Ma'am Cheryl, let's start the talking and inspiring our audience. Ano ba yung background mo, Ma'am Cheryl? Nursing background. I was graduated batch 2004 po ako. Yes, then parang nag-graduate ata ako 19 years old, parang gano'n, going to 20. Tapos po, hindi naman po ako agad nakapag-exam during that time.
Kasi nung time na magpa-file na po ako sa PRC, nakita po sa birth certificate ko na male po ako. Male po yung nakalagay sa gender. So, ang nangyari po doon, pinrases ko pa siya. Nag-under pa po, ano pa po siya sa court. Para tatlong beses pa ako na hearing noon para mapatunayan ko isang babae ako. Tapos noon, so parang naayos ko na, kasi ako po yung naglakad noon eh. Naayos ko talaga siya, parang nalibot ko na yata yung buong Manila kasi ang daming pinuntahan. Tapos sa ano po kasi ako pinanganak sa Batangas. So doon yung hearing. Doon pa ako pumupunta sa Batangas para lang po maayos. Then after that, naayos ko naman siya. Pero ano po, nung hindi po ako nakapag-exam ng June, nagtrabaho po ako. Nung nagtrabaho po ako sa hospital dito sa May Pasay, yung San Juan de Dios po dyan. Then, sabi ko mag-work muna ako kasi parang naano po ako, hindi po ako sanay na walang ginagawa. So, while nagwo-work, nag-aayos po ako ng birth certificate ko. Tapos, after that po, yun na yung chance ko na mag-exam, parang December po ata yun. Hindi po ako nakapasa noon. After noon, nagtrabaho na po ako tuloy-tuloy na kasi medyo na-heartbroken po ako noon. So, kasi nagtrabaho po ako dire-diretso, naka 4 years po ata. 2009, nag-abroad po ako. Nagpunta po ako ng Middle East. Nag-nursing assistant po ako sa isang malaking rehab hospital doon, sa Sultan Bin. For 7 years naman po yun. After 2016, umuwi po ako ng Pilipinas kasi nanganak po ako 2014, then 2016 umuwi na po ako. And decide na po ako umuwi para po maalagaan yung panganay na anak ko po. Then after nun, hindi pa rin ako nakapag-exam. Parang sabi ko parang may takot pa din ako na hindi ko alam baka ko ba to? Ganun po ako. Tapos hindi ko po maintindihan baka po bumagsak na naman ulit ako. Ganun po yung feeling ko na medyo naghahalo po yung ano ko na takot baka hindi ko makuha yun. Pero that time po, may SPLE na po sa Middle East. Tapos parang time na yun, nalaman ko lang siya, paalis na po ako. So parang nung time na nag-start po ako na, syempre hindi po ako nakapasa, nagtrabaho po ako na nagtrabaho. Doon ko po ginugol yung sarili ko. Parang inatouch ko na lang po yung sarili ko na mag-work para ma-learn po yung kung anong nangyayari sa hospital. Parang doon po ako kumuha ng experience ko po ba. Para if in case, sabi ko, mag-e-exam ako, at least meron akong bit-bit kahit papaano na experience, baka sakaling din. Pero habang tumatagal po, wala akong eager na mag-exam kasi natatakot po ako. Ganun yung naging ko na baka hindi ko siya makuha. Kaya tumagal siya ng tumagal. Then, recently, ito na po, nagkaroon na po ako ng pangatlong kong anak. Doon po parang na habang lumalaki po yung pang third na baby namin, na ano po siya, na-diagnose po siya ng ASD. So medyo nagkaroon po kami ng nun, kasi nang nakikita na po namin na lumalaki na siya, parang hindi okay yung paglaki niya, na-assist na namin siya at mga ilang buwan pa lang, wala siyang eye contact. Tapos as in wala siyang eye contact, tatawagin namin siya ng husband ko. Ang husband ko po kasi nurse din. Tapos, habang lumalaki yung anak ko, hindi namin nakikita na parang hindi naman siya nakikipag-usap. Kaya yun, umabot na ng 3 years old, ina-assess po namin siya. So doon po pumasok yung parang ang daming gastusin na kahit parang kailangan ko talagang, parang siya po yung naging motivations ko. Malaking part po ng motivation ko yung anak ko. Yun po yung talagang tumulak sa akin to push para po mag-exam. Lagi rin naman po akong sinasabi ng asawa ko, mag-exam ka. Every year po yun. Lagi niya, ganito, ganyan, mag-exam ka. Parang sabi ko, hindi pa naman ako ready. Sabi ko ganun, baka na naman ako, mag-fail ako dyan. Sabi ko, sige lang. Parang every ganun po yung sabi. Parang sasabihin ko lang sa asawa ko, ay, ang taas. Parang nag-update lang po ba na, ayaw mo ba mag-exam, ganyan. Sige lang, kailan ka ready. Lagi lang sasabihin sa akin ng husband ko, pag ready ka na, dito lang ako. May ganun po siya. So may one time po na parang nagkakaroon na po, kasi lumalaki na po yung anak ko,
siya medyo binibigat na yung financial namin. Kasi nagte-therapy po siya. Medyo mabigat po yun. Kasi tapos ngayon mag-i-schooling na naman siya. Kailangan ipasok sa STEM yun. So parang marami pong phase na kailangan mong harapin as autism ka na anak. So, doon pa lang, parang big challenges na binigay ni Lord na dapat i-embrace mo siya at the same time. Kailangan gawan mo ng paraan. Ganon. So, habang lumalaki, syempre na, 3 po yung anak namin, so, kailangan mo ma-provide yung mga pangangailangan ng 3. So, yung pinaka-challenge talaga yung sa pangatlo namin, kailangan mo siyang matulungan para paglalaki siya, ma-support mo yung pangangailangan niya. Kasi mahirap po eh. Kasi dumadaan talaga kami sa yung time na pag nag-tantrums na, ganyan, medyo, yun yung challenge. Ganun po. Ayun, thank you for sharing that information to us, Ma'am Cheryl, no? Matagal na journey na pala. Yes. Gumraduate kayo, Ma'am Cheryl, 2004. And it's just this time na nagkaroon tayo ng lakas ng loob. Yes. And the reason and the very reason why nagkaroon tayo ng lakas ng loob is for us to be able to provide something for our family. Ayun talaga. You are very responsible. Saluto niyo, Ma'am Cheryl, and sa husband mo na very supportive and always being there sa mga anak natin. Ayun talaga, Sir Ryan, no? We're married. Doon sa mga married individuals, sa mga may responsibilidad sa buhay at sa may mga anak, ayun talaga yung nagpupush sa atin na pumayod at magtrabaho para sa kinabukasan ng ating mga anak. Because this is a blessing coming from the Lord and this is our responsibility to provide to them. So nawala na yung takot, Ma'am Cheryl, no? Na-change ang perspective because of the need na kailangan natin mag-provide sa ating pamilya, which is a very noble na reason kung bakit kailangan kong makuha ang lisensya na to. This is not for me, but this is for the future of my kids. So yan, very touching yung story ni Ma'am Cheryl. Sir Ryan, what can you say about it? Okay, so when Ma'am Cheryl expressed na yung 19 years old pa lang siya, I thought na baka na siya kasi 'di ba dati din mayroong yan Ma'am Cheryl na hindi ka pwedeng makatake ng board once you are still 19 years old, dapat mag-20 ka muna. Parang something may ganun yan before pero I'm not so sure not 100% sure. Pero kasi may classmate din akong ganun I also graduated 2005, Ma'am Shell. So parang hinintay, parang ganun ang ruling before. But I think na-change na siguro yan ngayon. And then, I was really shocked also. Grabe talaga. Yung kapag dati, may mga mali talaga na kasi I have a student also na ganun din. Sabi ko sa kanya, you have to go with the process na mag-ano ng attorney, kahit yung yung walang bayad, mayroon yung nung tawag niya PAO, Public Attorney's Office. So pwede naman ganun. Pero totoo talaga, you have to join the hearing. Kasi nangyari din yan sa akin, yung birthday ko may problema din. So that's why I was not able to take the June exam kasi may mga hearing yan together. Mama ko lang ang talaga. So grabe, with that alone, that is already one of the challenge that you experience. But nung nakita ko talaga yung sinabi mo, Ma'am She, na dahil sa anak mo, palagi ko tong sinasabi, not only with the classes in IPAS na if your why doesn't make you cry, then it's not a big why. So pag maiyak ka talaga sa mga why, especially parents out there, so grabe, saludo talaga ako how you juggle your career, the review, and taking care of your kids. So, Ma'am Cheryl, I'm really hoping that you can also go here in the US because if you are here in the US, mas maano talaga yung, lalo na kapag mga ganyan, na mga, Yes, sir. mga anak. So, just go on with your dream. Yes. Pinag-uusapan naman namin na sir ng husband ko kung paano. Actually, nag-inquire na po ako sir sa sa IPAS regarding sa NCLEX. Kaso parang na-hold po ako kung anong state. Sabi ng husband ko, pag-isipan mo muna kasi nagtatanong po ako sa kanya. Kasi sabi ko, dapat, sabi ko gano'n, yung
kailangan po talaga magsaswak din dun sa mga bata eh. Kaya hindi Oo, po. tama Kung- din. Oo. Ganun po. Kasi ano din, based on our friend, may ano din, ganyan ang friend namin. As in, Ma'am She, libre talaga. Ang school ang mag-aano talaga sa iyo na dito ka. Oo, pag dito sa US because they're very particular with those kids na with kailangan ng special ano ba, yung attention. Oo. Oo. So ayan. So thank you so much for that. I know everyone is vulnerable but you still share your experience with that one. Just, Okay, Ma'am Michelle. Shout out talaga sa lahat ng parents dyan, no? Sa mga mothers and fathers, saludo kami sa inyo sa pagiging responsible at kahit anuman yung hamon ng buhay natin, we're going to push it through kasi God will provide. Every day, He has a blessing for us na matatanggap natin and is going to be able to solve all our concerns. We just continue trusting and have a great faith in Him na kayang-kaya natin at malalampasan natin yung mga pagsubok ng buhay. Ayan, Sir Ryan, would you like to ask Ma'am Cheryl about the PNLE? Okay. Ma'am She, I would like to know, Ma'am She, paano mo nalalaman ang IPAS PNLE and bakit mo ito pinili? Or what made you decide to choose IPAS PNLE? Actually, sir, yung iPass po is nakikita ko na siya sa newsfeed ko sa Facebook. Tapos, Okay. kasi po yung mga previous workmate ko sa Saudi, dyan po sila nag-NCLEX. Sabi ko, wow, pasado na sila nag-English sila ganyan. Pero, nung nag-decide po ako na mag-exam ako noong January, parang sabi ko, siguro it's about time na mag-exam na talaga ako. Kasi parang feel ko, parang gusto ko talaga siya. Kasi yun nga po, kailangan ko siya this time talaga. Sabi ko, kailan pa ako mag-exam? Matanda na ako. Ganun po. Sabi ko, kailangan ko na siya mag-exam. Kaya ilang taon na lang yung i-work ko. Sabi ko, ganun, sir. Kasi kailangan ko talaga siya. Tapos, syempre, yung husband ko lang po yung nag-work. Tapos, may work ako, pero hindi siya ganun. Kasi, sir, pag hindi ka naman R&D dito, ang baba lang ng trabaho mo eh. Ang baba lang ng kita mo, lalo na pag mga PDN ka. Kasi PDN po ako, pero hindi ako licensed. So, parang mababa lang yung rate ko. Sabi ko, naku, hindi talaga, hindi, kahit ipagkasyahin, nagkakasya, pero walang sobra. Kumbaga ganon. Kung may emergency, may ganong moment talaga, sir. So, sabi ko, mag-exam na ako. Tapos, sir, I pray sa Lord. Sabi ko, lagi po ako nag-pray sa Lord. Bigyan niyo po ako ng review center na yung magtuturo po sa akin ng lahat. Sabi ko gano'n. Kasi ang tagal ko na nga po 2 decades na po yun. Tapos, Lord, please yung naman po maliit lang ba yung babayaran? Sabi ko gano'n. Parang hindi po siya masyadong mahal. Yung kaya ko lang po, yung swak lang sa budget namin, sa budget ko. Sabi ko gano'n, sir. Sabi ko, so nakita ko po yung iPass. Actually, nakita ko siya, kaka-launch lang po pala noon. Okay. Tapos nagulat po ako kay Sir Ryan kasi ang dami ko po talaga tanong sa kanya. Sir, sabi niya, ma'am, bago lang po kasi namin itong nilaunch yung PNL. Talaga po, nakakahiya. Sabi ko, pioneer pa kami. Sabi ko gano'n, sir, taka talaga ako. Hindi ako makapasa dito, nakakahiya. Sabi ko gano'n, sabi ko, no, Lord, please, kailangan ko magpasa. Sabi ko, kasi pioneer, sabi ko gano'n. Yan po, habang, ilang weeks pa yung lumipas, sir. Parang, kasi 22 po nag-start yung review, di ba? So, nag-isip talagang tinanong ko yung husband ko. Number 1 talaga, tinanong ko siya. Kasi nag-work po si husband. Night shift po siya. Tapos, ang oras po kasi niya nakabase sa US. Naka-work from home po ang husband ko that time. Tapos, sabi ko gano'n, gusto ko na mag-exam. Kaya ko ba? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, kaya mo yan. Sabi ko gano'n. So, paano? Sabi ko gano'n, yung mga bata, nag-schooling pa po yung 2 anak ko eh. Meron po akong 10 years old, which is grade 5 that time, then 7, which is grade 2. So, as in, juggling talaga kami mag-asawa. Papasok ako sa work, siya naman ang night shift siya. Tapos, bago siya matulog,
Baga, alis ako 5 a.m., prepared na po yung mga gagamitin ng anak ko, planchado na sa gabi pagdating ko, pag-uwi ko ng gabi, kasi ang shift ko po 6 to 6. So pag-uwi ko ng mga 8 p.m., mag-tutor pa ako niyan, sir. So pag Okay. mag-tutor pa ako, turuan ko pa yung anak ko, sir, kasi grade 2 pa lang yun. So magturo ako, turo. Tapos patulugin ko na sila, sir. So mag-prepare na ako ng mga gagamitin sa umaga. Gigising ako, sir, mga 3 a.m., maglinis pa ako ng bahay bago ako papasok sa work. Tapos nagluto muna ako. Tapos alis ako, hatid ako ng husband ko. Ganun po yung naging cycle ng buhay namin. Ngayon, naging ano po namin, sir, kapag nagising po yung anak kong bunso, kay magsama po yung maghatid. Ang aga po talaga niya nagigising. As in, sobra yung sensory niya na pag gumalaw lang ako or isa sa amin, gising na siya. So, may times na sobrang struggle kapag, halimbawa, nagising siya siyempre, tutulog yung husband ko ng morning, gising siya, ang hirap po, doon nagkakaroon ng talaga na. Tapos maghahatid, ganyan, susundo. Yun po yung naging routine namin that time. So, sabi ko sa husband ko, kaya ba natin? Sabi ko ganun kasi talagang siksik po yung oras namin, sir, eh. Yun nga, pero nagtiwala lang po talaga ako kay Lord, Lord, please help us para po magkaroon ako ng time to study. Sabi ko gano'n. Sabi niya sa akin, sabi sa aking husband ko, sige, adjust lang ba, sir? So, ang nangyari, mag-work. Ang ginawa ko po, hanggang March pa ako nag-work, sir. Hindi pa ako. Tapos mayroon lang incident na, actually, sir, dapat November ako mag-exam. Kasi grabe yung motivation na binigay ni Doktora Inay. Mag-exam na kayo, mag-exam. Laging sinasabi po ni Doktora yun. Mag-exam, wag nang antayin si November, mag-exam. Laging ganun. Huwag nyo nang antayin. Malay nyo, makuha nyo siya this time. Kung hindi makuha, take lang ulit sa November. Lagi pong ganun si Doktora every time na may meeting kami. So, laging ganun po yung reminder niya. Kasi, siyempre, sir, nung time na parang ito na naman, bumababa na naman yung self-esteem ko, hindi ata ako papasan. Mahirap. Ganun ako, sir. Sa totoo lang, lagi na sinasabi na sa papasa ka yan, mag-exam ka na. Ganun yung asawa ko. Sige na, kunin mo na yan, magpapasa ka na. Pero last minute ng filing, sir, parang 20 ako nag-file eh. 21, sabi ko, parang wag na ako mag-exam. Hindi na, mag-exam ka na. Kung hindi ka makapasa, mag-November ka, basta at least may idea. May ganun po na, sabi ko, Lord, please guide me. Ganun po ako, nag-pray po talaga ako, Lord, please help me. Tapos yun nga po, sir, habang nagre-review ako, nagkaroon talaga ako ng, yun nga, sir, parang, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Basta at least I need time to mag-review po talaga. Kasi, naano ko naman siya, sir, sa awa ng Diyos, may times na yung nagre-review ka, sir, iiyak yung anak mong, nagtatantrum siya, lalabas siya ng gate, paglabas ng gate, hahabulin mo siya, maglalakad kayo ng buong street. Ay, naiiyak na lang ako pag gano'n sa siya. Di ko, Lord, paano ba to? Ganun siya, sir. Parang, wala naman akong magagawa, sir. So, you have to embrace na lang kung meron mga kong namimiss na which is very helpful talaga sa akin si iPass, sir. Parang dinala po ako ni Lord kay iPass. Answered prayer po sa akin si iPass, sir. Kasi hindi ako makaalis ng bahay. At the same time, andito lang ako talaga. Kailangan full attention ako sa anak ko, sa mga bata. Kasi may times pa nga, sir, bigla ako nawawala sa magsusundo ako, maghahatid ako, may ganun po. Kaya parang sobrang siksik lang, sir, pero God will provide. Nabibigyan ka talaga ng oras ni Lord na makapag-aral. Parang doon na lang ako. Ipipikit ko na lang yung mata ko, Lord, paano ba to? Ganyan. Gigising ka ng madaling araw kasi yun yung time mo para to study kasi tulog sila. Medyo tahimik. Tapos dire-diretso na yun, sir. Gising ako ng 3 a.m. hanggang mag-start na ulit yung klase natin. Ganun, sir. Kaya parang, ay, salamat. Thank you, Lord. Tapos na po ako sa ganung iba na namang chapter, which is, lagi ko na lang sinasabi, grateful ako talaga dahil kakaroon talaga na magpipray ako, then ma-answered naman ni Lord yung prayer ko. So, That's really true. Buti na nakinig ka kay Doc Iray. oh, sir. Grabe talaga yung motivation ni Doktora. Sabi ko, kaya pag nagpipray ako, sir, sabi
sabi talaga ni Doktora Ira at saka ng husband ko, mag-exam ka na, mag-exam kami ni Doktora talaga. Parang doon ako talaga na, ang laking bagay po na ang mga educators is grabe yung pag-motivate nila sa mga nagre-review. Mas kagaya ko na mababa yung self-esteem ko. Parang, November na lang, baka hindi ka naman ma-make it. Parang mga ganun sir. Parang laging sinasabi ng doktora, mag-exam kayo, kay ganun man, kay, ito yung chance nyo, ganyan. Parang this is yung right time na binigay ni Lord. Ganyan. Grabe po din yung motivation na binibigay ng mga educator sa amin, Ma'am Rachel. Kaya parang every time na lalo si Ma'am Jen, ganyan, di ba? Iiyak ka na lang bigla, na hindi mo bigla kang luluha ng luluha, na hindi mo namamalayan na, dami mo na iniyak. Parang yun yung naging power mo to push yourself na kailangan kunin mo siya. Ganun. It's very touching yung mga sinasabi mo, Ma'am Cheryl, no? Parang ako on my end, naiiyak din ako. How you're able to manage, how you're able to juggle between parental responsibilities and as well as review. I think you're able to face everything ba? Salute strength, Ma'am Cheryl, Really? Yes. Doon natin nakikita yung gaano pala tayo kalakas that despite everything that we are going through, andun nakikita natin na, Lord, thank you for the blessing na pinoprovide mo sa akin. Every time I'm going to wake up, I still have the motivation to do what I need to do. And I'm dedicating everything to you kasi without your grace, hindi ko to kaya. Yung lahat ng mga pinagdadaanan. So, shout out sa inyo sa teamwork ninyo, ma'am, ng husband and ng husband mo din. Kasi kung walang teamwork, mahirap. That's very good na nahanap mo yung tamang tao para sa'yo. Pinag-pray ko din po yan. Sabi ko, Lord, bigyan mo talaga. Totoo po talaga, ma'am. Lahat talaga siguro naman yan. Kailangan talaga ang prayers talaga yung number one talaga na shield mo. Kailangan matindi yung pananalig mo talaga siguro sa buhay. Yun yung naging, since po nung nag-aaral ako parang, sabi ko, tapos, kasi nga po, first boyfriend ko man din yan. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng isang lalaki. Okay na ako. Okay na ako. Yung sobrang habang pasensya, okay na ako doon. Tapos yung kaya mag-provide sa akin, okay na ako doon. Amen. Shoutout kay Happy. Shoutout kay Happy. Naku, nakikinig ba siya ngayon o natutulog dahil kami from night shift? Ayan. Thank you po. Shoutout sa inyo at sa teamwork po ninyo ni Ma'am Sherry. Talagang nag-adjust kayo dahil even 3 a.m. Akala mo yun, Sir Ryan, 3 a.m. sila nagigising para lang ma-manage ang lahat ng mga bagay-bagay. And there comes when she is already on her review na sometimes hindi naman sa lahat ng panahon always tayo motivated. We have to accept that. Yes. Not all the times na pagising natin sa umaga, motivated tayo. I'm very enthusiastic to do my review things. So, andun kailangan yung disiplina Because when you're going to develop that habit of discipline, regardless na paggising mo sa umaga, wala kang motivation, you're going to do what you need to do. Kasi andun na yung disiplina sa sarili mo. And really, one of the tips na sinasabi ni Ma'am Sherry, total surrender to the Lord. Kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan, iba-iba yung storya natin dito, but everybody is unique on her own stories and journeys. Kaya kailangan natin i-total surrender. Talaga, saluto niyo, Ma'am Sherry! What an amazing individual you are! Ma'am Jen, about po doon sa review program po ni IPAS, paano po kayo natulungan ng review ni IPAS para maipasa nyo on this examination yung PNLE natin? Nung nag-start na po yung review, kasi di ba nag-work naman po ako, parang kasi pag nag-work ka, actually, hindi naman, pag nag-review kasi talaga nandun na yung proper Kumbaga, lahat ng dapat mong gawin nandun na pag nag-review ka. So, malaking bagay talaga po na mag-review. Kasi, yun yung naging, sa akin, ang tagal ko nang nag-exam. 2 decades na. Sabi ko, kailangan ko talaga. Nung nag-decide ako na, kailangan ko talaga mag-review center. Yun din ang sinasabi ng husband ko, mag-review center ka. Sabi niya, huwag kang mag-self-review. Kasi, sabi ko,
marami ng bago, marami ng setup, which is, ay, iba yung dati eh. Sabi ko, iba rin, sabi din ng husband ko, sa mag-review. Nung time na nagre-review na ako, nakikita ko na, okay, ganito, ganyan, ganyan. So, para po ako na-overwhelm, sabi ko, oh my God, sabi ko, nai-enjoy ko naman yung pag-review ko, sir. The problem is, yung timing ko lang talaga. Sabi ko, pag andyan na naman, meron po ako minsan na binibideo ko, sumasakay yung anak ko, sir, nandito sa ulo ko, iuuntog yung ulo niya. Oo, sir, grabe talaga. Andito siya, nakaganyan siya, nagaganyan siya, tapos sasakay siya dito sa mga rep, papasok siya dyan. Tapos, sir, habang nagre-review, ang mangyayari, magre-review, iuntog yung ulo niya sa akin. Okay. Tapos ang gagawin ko, ihahag ko na lang, tapos sama ka habang kikinig. Ganun. Sabi ko, habang nagre-review ko, so parang, ang saya-saya ko kasi sabi ko, oh my God, ito na yun. Ito yung hinihingi ko talaga na comprehensive review na inas ko talaga kay Lord na ibinigay talaga niya. Sobra po akong natutuwa, masaya po ako kasi lahat po ng inaral namin sa IPAS, yun po yung baon namin during the board exam. Which is, parang pag na-encounter ko na po yung questions during the board exam, okay, ito yun. Parang nga po ako may auditory hallucination, naririnig ko na yung mga turo ng mga teachers eh. Sabi ko, oh my God, ito na yun. Okay, sabi niya na. At nung nag-exam po ako, parang sabi ko, kasi syempre pag nag-exam ka, hindi mo, actually sir, medyo nervous pa ako nung time na, so, naubos na yata ng pre-board yung, malaking bagay ko na may pre-board talaga sir. Sobrang malaking bagay talaga siya. Kasi sabi ko, kami nila Ma'am Lori, pawis na pawis yung mga kasingit-singitan namin. Kasi sabi ko, kailangan talaga ma-maximize mo lang yung 2 hours mo. Kaya, maubos talaga yun. Kasi syempre, parang isipin mo, actual na yun eh. Malaking bagay siya kasi kakainin niya yung anxiety mo. Doon mo na ibuhos lahat yung anxiety. So, nung time na sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, wag na mag-anxiety ng ganito sa board exam. Hindi ko kaya. Sabi ko gano'n. Tapos, syempre sir, habang yung comprehensive review ni IPAS, maganda siya at the same time kasi ang dami kong natutunan talaga. As in, para pong nag-refresh po ako. Yung 4 years na pinag-aralan ko, bumuhos lahat. Which is very thankful po ako. Maraming salamat po talaga kay IPAS. Sa inyo sirs, kay doktora na paulit, alert, yung mga yan. Kay Miss Jem. Minsan, syempre, pag hindi mo masagot, talagang kailangan, yun ka talaga ni Miss Jem, masagot nyo talaga yan, itindihin nyo talaga yan. Then, what I like about yung review na ganito, sir, yung through online, para po ako nag-one-on-one tutorial. Sir, sobrang gusto ko siya, sir. Kasi parang mag-isa lang ako, tapos tutor kayo sa akin, which is parang, yun sir, pumapasok siya talaga. Kailangan mo siya intindihin. So ngayon, pag hindi ka maintindihan, sir, ang ginagawa ko, habang naglalaba ako, sir, nakasalang yung labahin ko sa washing machine, nakikinig ako. Ganun, sir. Makikinig ako. Pakikinggan ko yung mga para maintindihan ko po talaga mabuti yung mga sakit. Kumbaga, kailangan mo siya talaga intindihin. Sabi nga, hindi kailangan i-memorize. Konti lang, pero kailangan mo siya intindihin. So, once na lumabas na yung question doon, sir, sa board exam, pag maglabas na siya yung question doon, kaya maintindihan mo siya kung anong hinihingi niya. Minsan, sir, medyo tricky pa talaga siya eh. Kailangan mong tapusin yung question eh. Kasi minsan, doon ang question sa last. Minsan may list na, doon yung list ng question de. So, syempre, may mga exam na minsan hindi tatapusin. Nandun pala yung question sa dulo. So, kailangan tapusin. Intindihin kung mabuti. So, malaking bagay din po yung tinuro ni IPAS na parang naging train ko din yun, sir, na kailangan basahin ko muna lahat. Basa muna lahat. Then yung 30 minutes, sir, allotted yun to trace. Ganun ang ginawa ko, sir, ganun. Kumbaga, pag alam mo naman, di ba, tinuro di, pag alam mo na, so, parang naging ganun po yung ko, sir, hanggang dinala ko na po yung during the exam, na basahin, intindihin, aralin yung concept, malaking bagay po talaga na aralin yung concept niya. Kasi yun naman po talaga yung kailangan mo i-priority. Aralin mo yung every concept. Sobrang dami po talaga nila. So, malaking tulong po sa akin na naka-online ako. Tapos, kapag hindi ako naintindihan, ulitin ko lang ulit. Kasi, minsan may time na may nakakat po ako ng mga questions kasi maghabol po ako sa labas, sir.
nagtakbo ako. Habulin ko yung anak ko kasi lalabas ng gate. Tapos mag-tantrum siya. Siyempre, makakat yung aral ko. So, oh my God, nakat na naman siya. So, balikan ko yun kinabukasan. May ganun. Kaya minsan siguro nakukulitan sa akin si Sir Ryan. Sir, hindi pa po ba i-upload yung ano? Hindi po ba siya kaya i-upload din ngayong gabi? Para maaral ko na po bukas sa madaling araw. May ganun ako. Kaya sabi ni Sir Ryan, sige, may time sa upload naman ni Sir. Ay, sir, thank you so much talaga. Sabi ko gano'n. Kasi para maaral ko na po siya, para kinabukasan, iba naman po. Kaya sobrang thankful ako kay Sir Ryan. Kahit nagabi na, reply man siya sa akin, sir. Thank you so much. Kaya sobrang helpful po talaga sa akin yung online. Kasi as a stay-home mom, tapos may inaalagaan akong anak. So I can recover yung mga times na hindi ko nakukuha. And talagang naaaral talaga siyang mabuti. Kahit paulit-ulit mong pakinggan, okay lang. Walang ano. Kaya maraming salamat po sa ganitong ano. Siguro, mas maganda yung naging setup ko ngayon kaysa dun sa dati ko. Kasi ngayon pwede kong ulitin kung may mga hindi ako naiintindihan. Mas na pumapasok po siya sa akin, sir. That's really true. Ayun no, ang isa sa mga keys kailangan nating i-embrace din, Sir Ryan, one of the things na this is being always repeated by our educators is yung repetition is the key. Ayun, so lagi nating, it's very helpful kapag nagre-repeat tayo when it comes to sa mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. And that's one of the good things na advantages kapag may online platform, online portal, kasi nare-repeat natin. Compare doon sa, siguro sa dati natin mga board exams, Sir Ryan, na wala namang setup na ganun. So kung nakapag-lecture na, hindi na natin mababalikan. Yung mababalikan na lang natin is yung notes na lang natin. Yes, But the videos, the lectures itself, hindi na natin siya nababalikan. Totoo. As an educator, Sir Ryan, doon sa sinabi ni Ma'am Cheryl, how do you feel about it? Ma'am, I really feel appreciated talaga, Ma'am Michelle, because I made those notes, Ma'am Michelle, na kahit na baliktarin ka ng mga questions, I made it easier talaga na ganito. Parang sinusunod ko talaga yung ADPI ba? Assessment, which is the risk factors, then pathophysiology, which is the diagnosis, then hanggang sa may planning. Ganun talaga. Pero alam mo ba, Ma'am Michelle, nung nag-start talaga ako ng pag-lecture, as in, sabog talaga yung mga notes ko, as in, parang even the nursing management, parang ano, but as siguro sa pag-ano na, I try to develop that, ano na, kailangan i-organize din ang notes, kasi sino ba namang ayaw, like for me, kapag ano yung notes mo, parang kalat-kalat siya, mahirap talaga intindihin. So, what I made in the lecture is parang, for example, isang goal, lahat intervention nga ito, paano maintindihan ng estudyante? And I want to point it out na itong lecture na to, hindi lang hanggang board exam. It's up to your, kapag mag-work, magagamit mo kapag mag-work ka, magagamit mo kapag, for example, mangingibang bansa ka, madala-dala mo pa rin yan. At saka, maano mo talaga na parang, intindi talaga, yung pag-intindi. So that's why thank you so much, Ma'am Cheryl, no, for those words. And I would like to shout out also to our educators, si Sir MJ, si Doc Iray, and of course si Miss Jem, who are so equally passionate as me, no, na maano talaga to deliver and to share the knowledge. Totoo talaga yung recall, kasi noong nag-ano pa ako, Ma'am Michelle, pag may face-to-face, nire-recall talaga ko yung mga, before, like for example, going to the next, And I think that is also what they are doing with the other educators or our co-educators. They made that recall because that is the first form of learning, the recall phase, and up to that one, understanding, until ma-reach mo yung level na evaluation or yung level na ma-apply mo na lahat. Oo. So that is also the beauty of ay pasalamat po talaga sa because iba talaga pag recorded din, because you can do multiple jobs, no, while I appreciate it, Ma'am Shea, na kasi I'm doing that also kapag makikinig lang ako tapos mag-sterilize ng bottle ng daughter namin. Ganun kapag ang hirap din talaga. So that's why you need to
ano talaga, you need to do some audio o to like for example if you want to learn, kasi pag magbabasa ka lang ano din parang it will take ano din, while kapag audio ang maganda is you can like exercise or do some other things, magtupi ng mga clothes. So I really appreciate what you're doing, Ma'am Shell. Ma'am Shell, about you? Thank you so much, Ma'am Cheryl, for that feedback, ha. We really appreciate it, knowing na talagang nakatulong kami doon sa mga students namin. And that is really the reason why we made this PNLE Academy as well. And we push through with our initiative because gusto namin na mas marami pa tayo natutulungan ng mga nurses. And this is not a coincidence that you are one of our students. We're so happy and we are so proud that you are part of the pioneer students that we have, and as well as dito sa mga educators natin. Shoutout sa lahat ng educators at sa passion ni Sir Ryan, sa passion ni Doc Iray, ni Miss Jem at ni Sir MJ, dahil it's a collaboration between the student and the educators and the people all behind who's this academy as well. Kasi with the educators who are very passionate, it will be useless kapag hindi naman nagdededicate ng time din yung estudyante. So, kailangan din talaga na religious na nag-aaral yung student and doing their role, doing their responsibilities as a student para talagang makuha natin yung goal. And that's what you did, Ma'am Cheryl. You really exerted all the efforts that you can do. Kasi you don't want to fail your husband as well, di ba? Sobrang confident si husband sa'yo, sobrang bilis niya sa'yo. Mommy, kaya mo yan! Correct po, totoo. Lagi niya nga sinasabi sa akin, ma'am, pag yung parang after na ng exam, sabi niya sa akin, pagka mag-alala, papasa ka, medalyo ka na. Amen! Amen! May medal na. Kasi ano, bit-bit ko na po yung apelido niya. Yes. Kaya medalo ka na, so pasado ka na niyan. Sabi ko, Lord, sobrang ano po talaga yung husband ko na lagi niya sinasabi sa akin, ikaw lang yung inaantay ko kung kailan ka ready. Sabi niya sa akin gano'n. So kung ito na yung time, wag mo nang palagpasin. Mag-exam ka na. Lagi po, hindi ko yung sinasabi niya, Jude. Huwag ka mag-alala, papasa ka na yan. Kasi, tas, yung, parang tawa, ano na lang po yun, parang, syempre, minsan sobrang taas po ng anxiety ko. Minsan, dumadaan na po ako sa, iiyak ako, bigyan po hindi ko na naman maipasa. May ganun po ako. Pero, lagi po ako ina-assure ng husband ko na papasa ka. Tapos, nung 13, supposedly lalabas yung 14 na madaling araw na antay niya kasi may work din siya. Hindi siya natulog, akala niya lalabas na. Sabi niya, hindi ako nakatulog dyan, akala ko lalabas na. Tapos sobrang nakaabang po siya habang nagtatrabaho siya. Sabi ko, nervous ako. Siya pa po yung nakakita. Kasi talagang sabi ko, Lord, my God, hindi ko yata kaya. Tapos niyakap niya na lang po ako ng mahigpit. Nung nakita niya na po yung apelido niya. You got the gold medal! Yes, kaya sobrang thankful po talaga ako dahil malaki pong kumbaga, contribution ni IPAS to gain my knowledge. Lahat na i-supplement talaga na ibigay lahat. And ginawa ko din sinabi ni Dr. Iraya, uminom kayo ng ganito, yung gatas. Yung ginkgo biloba, uminom din po ako noon. Kasi, syempre, matanda na ako eh. So, ginawa ko lahat ng sinasabi talaga. Sabi ko, Lord, please, kailangan ko na siya talaga ipasa. Hindi ko man po nakuha yung lisensya sa panahon na gustong gusto ko. Pero nakuha ko po yung lisensya sa panahon kailangan ko siya. So, Lord, thank you so much. Amen. Talking about milk and ginkgo biloba. Yes. Doon tayo sa, ano ba yung mga practical tips na gusto mo i-share sa students na sa upcoming na mga reviewees who will be taking their examination by November of this? Siguro be consistent. Kasi tama po yun, mapapagod po kayo. Mapapagod kayo, madidrain kayo sa sobrang dami. May times talaga na yung 8 hours namin, pag naka 8 hours kami na review, medyo draining na siya eh. Malaking bagay po talaga yung may break. At yun talaga, kailangan be consistent and magpo-focus po talaga. Siguro, yun nga, thankful po ako kasi minsan may mga times na natatanggal ako sa oras. Kaya sabi ko, parang, nabibigay ko ba yung 100% ko? Sabi ko, gano'n.
tinatanong ko din, lagi kong tinatanong ng husband ko kasi siya lang may kasama ko, andito kami 24/7 eh. Parang hindi man enough, sabi kong gano'n. Kasi nakikita niya, gigising po ako ng 3 AM, magbabasa ako nung mag-aaral ako. Tapos paggising ko ng 3 AM, tuloy-tuloy na po yun. Tapos makakat lang siya, magbe-break kasi kasuhin ko lang yung mga bata. Pagpatak po ng 8:00 ng umaga, ng 8 AM, ma'am, siyempre mag-start yung review hanggang 5 yan. Siyempre may papasok po na yung anak ko kasi binabantayan ko siya. So makakat po yun. Parang sabi ko nga, kung makakat yun, kay aralin ko lang ng aralin. Paulit-ulit, huwag po kayong mapapagod. Kung mapapagod, magpahinga. Then aral ulit. Kasi kailangan po talaga, sabi nga po nila, study hard, then pray hard. Yun yung naging ano ko talaga, na kailangan mag-aral ako talaga naman. Kasi ayoko na talaga. Sabi ko, habang nag-exam nga po, Lord, ayoko na mag-take ng November. Ginis, pagod na ako. Lord, ipasa mo na ako, Lord. Parang ganun po, parang sabi ko, maraming salamat kasi po, ito yung mga notes ko. Sobrang dami niya. Pwede na lang Pero actually, sobrang ito pala yun. Ang ginagawa ko po, akalin ko siya. Tapos, minsan, di ba, may times kasi na hindi ka na makikinig. So, basa na lang po ako ng basa. Pag alam ko na po, lockdown na ako sa iba, ganun, parang, sa mga mag-exam, lalo na po yung, syempre, may mga bagong graduate po, mas maganda yung, nyo, kasi kag-graduate nyo lang. So, maganda yung comprehension nyo, mas maganda yung retentions nyo kaysa sa mga kagaya ko na na-CS na 3 beses na. Tapos, ang tagal-tagal na. Ayun, lagi lang po tayong maging consistent, focus, and magdasal. Lagi tayong magdasal talaga. Malaking bagay po. Kailangan lagi nating siyang bitbit sa sistema natin na, Lord, habang inaano ko nga po, kinukuha ko na yung dasal ako ng dasal. Ipapasa ko, Lord, actually natatawa po sa akin yung proctor, during na nag-e-exam ako, Lord, kada exam, Lord. Natatawa po talaga, ma'am, sabi, sobrang laking bagay din po na mabait yung mga nag-imbantay, yung proctor nyo, kasi yung sobrang bait yung proctor namin, ma'am. Parang kalmado lang sila, relax lang kayo, huwag kayo nervyusin, okay, take your time, ganun, mahigpit sa oras, kailangan matapos mo siya talaga. Minsan may hiningi pang proctor, yung sa second day namin, kailangan po, 1.5 and 45 minutes, kailangan 15 minutes before ng exam. Nasyak kaming lahat. Bakit naman ganun? Dapat 2 hours yun eh. Malaking bagay pa rin yung 15 minutes. Pero okay din naman po na ano pa rin. Kailangan talaga i-apply po ng mga mag-e-exam yung talaga na standard na kailangan 2 hours na matatapos, kailangan may strategy talaga na, which is ibinibigay ni IPAS, yung strategy ng pag-aaral. How to take the exam, yung strategy na yun, which is maa-apply niyo po talaga siya, which is in-apply ko talaga siya during the exam. Kasi malaking bagay po yung tulong na kailangan gagawin mo siya every time na ganito. So, habang nag-e-exam kami, kasi malaking bagay din po yung binibigay ni Sir Ryan na may group kami, tapos magbibigay siya ng mga exam, tapos yung mga exam na yun, talagang, minsan may mga 100 or may mga, ko lang po yun, kaya sabi ko, okay, sige, mag-oras lang ako. Parang malaking bagay po siya, matitrain ka po talaga doon, ma'am, na yung mga exam na before na sa group chat lang namin, tapos may rationale, kailangan mo ding aralin mo talaga yung rationale kasi para ma-differentiate mo. So, pag mag-exam ka, alam mo na yung hindi kasama doon, remove mo na yun. Ganun na po ako. Maganda po. Kasi na-apply ko po lahat ng itinuro sa akin. Kaya siguro, malaking bagay din po na kailangan mag-focus sa pagre-review and magdasal. Kasi hindi naman po tayo pare-parehas na hinaharap sa buhay. Siyempre kung sa iba, sa medyo madali, may sa iba sobrang hirap. Yun po. Ayun. So, pinupoint out ni Ma'am Sherry. Thank you, Ma'am Sherry, ha. Dapat consistent tayo, guys. So, doon sa mga mag-e-exam pa lang ng November, kahit mapagod man kayo, ayun, dapat develop the habit of discipline para kahit anuman, consistent pa rin. Kung sakali man na kayo ay mapapagod, take time to breathe in. Kaya may breather din tayo during the review kasi hindi pwedeng sa lahat ng araw ng buong week
ay mag-aaral ka lang. Kailangan din mag-relax sometimes para hindi naman overwhelming sa brain cells mo. yung mga yung mga natuturo ng educators natin. Focus ka lang dito sa goal mo. This is your first step to achieving your bigger goals. Kaya focus ka para makuha natin yung first step natin, makuha natin yung lisensya. And what Ma'am Cheryl mentioned, pray harder. Do the work and leave it to God kasi si Lord ang bahala na bibigyan ka ng lisensya na maging RN sa Pilipinas. So, Sir Ryan, do you have a question for Ma'am Cheryl? Okay, before question, that's really true, Ma'am Michelle, no, na success is not only for those who are smart, for those who are, but for those who are focused. And tama talaga na if you are tired, just keep on going. Pahinga lang, then kailangan talagang pahinga for our brain. Then, after the pahinga, keep on going talaga. And of course, do not forget God. That's why sa atin dito sa IPAS, ako, Ma'am Michelle, before the lecture, I also give motivational songs talaga that will really, para maano, kasi motivation, totoo talaga, yung motivation, hindi yan, maano yan parang, hindi yan always nandoon talaga, iba. Pero, when you have the discipline, you will really keep on going. Okay, so Ma'am Cheryl, my question is, will you recommend IPAS PNLE to your friends and colleagues? If yes, let us know why. Of course, yes, sir. Siyempre, sir, i-recommend ko siya kasi, siyempre, sir, pasado na ako, di ba? Hindi, sobra, sir. Siguro talaga masasabi ko, sir, is isa answer prayer po sa akin si IPAS. Malaking bagay na dininig talaga. Parang lagi nga, sabi kay Lord, bigyan mo ako ng isang relief center na makakapagturo sa akin ng lahat ng kailangan ko. Hindi lang naman po binigay ni Lord yun. Binigyan niya din ako ng mga educator na grabe yung pag-afflict ng personality ko, ng pag-boost ng moral ko, yung self-esteem ko. Sobra, every time na mag-e-exam ka, nandyan yung mga educator na, okay, ganito. As in po, malaking bagay po yun sa mga parang pinanghihinaan ng loob. Tsaka, yung IPAS is very comprehensive talaga sila. Ang ganda ng program ng IPAS. No, which is really parang meant for me. Kasi, yun nga, dahil nasa bahay ka, hindi ka na pwedeng lumabas sa sobrang traffic na din po ngayon dahil may bago na namang nilabas na So parang, thank you Lord, kasi merong ganitong program, which is parang, siguro, ito na talaga yung time ko. Kaya, I'm very thankful po, and grateful talaga dahil, syempre, kahit, alam mo yun sir, kahit, kasi may routine yung anak na maglalakad sa kalsada yan, 2 street, no? Lalakarin namin yun everyday, minsan 8 to 10 times. Habang naglalakad kami, sir, nakikinig lang ako. Ganun. Pinakikinggan ko lang. Kasi syempre, sabi ko, okay, this is my relaxation time while walking with sa anak ko. Kasi minsan, sir, iiyakan ko talaga yan Kasi, oh my God, may review pa ako, anak, ganyan. May ganun sir May time ako nito na naiiyak ako, hindi pa ako tapos. May ganyan. Parang iisip ko na lang, okay, Lord, this is my free time. Magpahinga. Ipahinga ko yung utak ko. Pero at least the same time, nakikinig pa rin po ako dun sa Moodle, sir. Kasi parang, yun yung malaking naging tulong sa akin. Kasi syempre, habang pinakikinggan ko siya, napasok pa rin talaga sa parang nagsisink-in na po siya sa akin. Baga, okay. Sobrang recommended ko po talaga yung IPAS. Kasi yung program po nila is very suit po talaga sa mga taong kagaya ko na nasa bahay lang. Then, hindi ka na mahahassle. Tapos, anytime kaya mo siyang, kung gusto mo siya ulit pakinggan, anytime nandiyan lang siya. Tapos, sobrang ganda po ng program dahil very organized po. Nakita niyo naman yung mga notebook ko, guys. Sobrang organized nila, sir. Sobrang organized nila din. Sobrang lalo si Sir Ryan. Sobrang organized. So, okay. Organized ka na din. So, parang makakukuha mo din yung kasi syempre sir, organized ka, so, parang adapt mo din yon. So, parang easy na lang sa'yo. Parang aaralin mo sa sir, actually, ito lang, konti lang pala. Parang konti lang pala yung sulat mo. Aralin mo na siya talaga. Madami kang matatapos. Actually, madami kang matatapos sa concept within a day, na which is, kaya, hindi ko inisip na, kaya ko naman pala.
Na-ipas ako, which is thank you Lord, nagawa ko. Kaya, mag-iPass po kayo guys, i-try nyo talaga siya, which is very, talaga, recommended po talaga siya sa akin. And, pag na-try nyo, masasabi nyo talaga na, hindi po kayo sisisi dahil sobrang ganda ng program nila na anytime you can access sa Moodle. Tapos sobrang accommodating pa ng staff ng iPass. Talaga si Sir Ryan, sobrang accommodating talaga niya. Sir, thank you talaga. Mag-question na, Sir, pwede po bang sabi ko kay Sir Ryan. Sir, thank you so much po sa inyong lahat. Kasi finally, isa na po akong registered nurse. And yun, nakuha ko siya dahil may sinend si Lord na mga angels. Ganun po talaga siguro yun, sir, no? Kung may kailangan ka, may papadala si Lord ng mga bagay na tutupad ng dream mo, which is yung iPass po yun. Maraming salamat sa lahat, especially sa aming educators, kay Sir Ryan, kay Dr. Eray, kay Miss Jem, kay Sir Ryan Magtanong, maraming salamat po dahil kayo po yung naging instrumento ni Lord para maging isang ganak na po ako. This is the fulfillment of our dream, Ma'am Cheryl. Kung ikaw nangarap ng lisensya, kami nangangarap ng mga students na makikita namin na papasa on their Yes. RN examination. And we are so proud of you. We are so happy since the time na nag-usap tayo. We learned so much from you. Your humility is there. You know, your acceptance is there. You know, I can see in you na even though may mga challenges, but you are turning on those challenges into a positive one. Na hindi ka nag-give up kahit ano yung mga challenges at ina-accept mo ang mga bagay-bagay. And that is really humility. And that humility is coming from the Lord. And thank you so much, Ma'am Cheryl. Maraming thank you sa pag-trust ninyo sa amin. You have Thank you mentioned din that po. our program is very organized. Sobrang talaga, malaking itulong sa akin yung iPass. Talaga yung itong araw na to, mag-aaral ako, ganito. Sobrang helpful siya. Ang dami ko talagang natutunan. Overwhelming. Kila Sir Ryan. Talagang, ang saya ko. Sabi nga ni Sir Ryan, pag stress ka, mag-review ka. Ganun, sir. Ginagawa ko siya talaga. Kasi, minsan kasi nababurnout kayo. Mag-alaga po ng bata. Sobrang burnout yun eh. So, ang ginagawa ko, kasi 3 yun eh. Hindi naman, tapos yung katumbas ng isa, umaabot po ng 3 bata yan. Lalakarin mo yan. Lalo pag nag-tantrums yan. So, sabi ko, pag medyo napahinga na ako, magbasa na lang ako ng magbasa. Ganun po yung ginagawa ko. Totoo po talaga. Parang, kailangan ko mag-aral. Kailangan ko magbasa kasi kailangan ko ito makuha. Parang naging, ko na sa sistema ko na kailangan, Lord, kailangan ko ito maipasa. And with iPass na yung tinuturo nila, talagang magsisink in sa'yo. Which is, pag nakita mo na siya sa board exam, malaking tulong po talaga na yun. Sobrang thank you po, sir. Maraming salamat sa lahat ng motivation niyo, sa mga tinuro niyo sa amin. Thank you, Ma'am Rachel, kasi finally nag-put up kayo ng PNLE. Siguro talaga meant to be talaga sa akin si PNLE ng iPass. Amen. Amen. Salamat din, Ma'am Cheryl, sa sobrang trust ninyo sa amin na kahit bago pa ang program namin, pinili nyo ang iPass. And that's because also, we want it to be that way kasi alam namin na in the blessings that God has given us, in the opportunities that He has blessed us, pwede nating ma-share yon sa kapwaan natin. Whatever it is, big or small, meron tayong pwedeng ma-contribute sa buhay ng iba. At yun yung pinaka-fulfilling na ginagawa namin dahil natutupad natin yung pangarap ng ibang tao through sa program na binibigay natin. Opo. Sir Ryan, any words coming from you? Ma'am Cheryl, thank you so much. Thank you also, Ma'am Cheryl, for the trust. And that was really a great journey of turning challenges, or I will not say struggle, turning challenges into success. So you are really a good example, or you are really a good one for the success talk. And thank you from the bottom of my heart. Thank you for the trust. And to all nga na nag-compose here, Ma'am Michelle, to you, thank you so much. And of course to Sir Ryan B and the whole marketing that is
also working at the back, kay Ma'am Benica and everyone. Thank you so much. And that was really great and practical tips also, Ma'am Cheryl, especially for those who will be taking the board exam by November. So at least, Ma'am you are always talking about fear, but sometimes yung success natin is in the other side of Yes. fear lang po Yes. talaga. Sometimes yung fear natin is, ano lang yan, but we just have to ignore those fear. Kasi if we are going to conquer it, Huwag na kayo mag-focus lang po din talaga ako. Kasi, sabi nga, huwag na as in, ewan ko ba, parang, sabi ko, dito lang ako mag-focus na lang ako sa mga review nila, hindi na ako magbasa ng iba. So, yun lang po talaga ang pinocus ko. Yung, kasi, parang, magbabasa pa ba ako sa dami na. Sobrang dami, sabi ko, okay, yun na lang, yung iPass andito na po lahat. So, parang, one-stop shop na siya. Sobrang saya ko po dahil finally, yung mga notes na na-compile ko, syempre hanggang ngayon binabasa ko pa rin naman siya. Kasi nagtanong din po ako sa husband ko kung parang gusto ko rin siya mag-NCLEX. Kaya parang iniisip ko, oh my God, iniisip ko pa rin siya hanggang ngayon kung anong gagawin ko, sir. So, habang sabi ko nga, wala na si Lord, basta kung ano, kung saan niya ako dadalhin, sir. Ngayon kasi parang iniisip ko, siguro talaga may plano si Lord. Kaya parang ito yung right time for me kasi mas kailangan ko talaga siya ngayon. So, kailangan ipupush ko pa talaga. Thank you so much, sir, sa inyo po. Maraming salamat sa buong staff ng IPAX. Especially to our educators. Thank you so much, Ma'am Cheryl. Definitely, God has bigger plans for you and for your family, for your husband and for your kids. Let's just continue trusting in God's best plans for our life. Ayun, God will always provide. Yes. And napaka-thankful kami sa inyo, Ma'am Cheryl, for your trust in us. Maraming salamat po. And we will continue to pray for your goals dahil tuloy-tuloy tayo sa mga pangarap natin. Yes. We're Thank not you, ma'am. going to stop until we reach our international goals para sa pamilya din natin. Ayun, to provide better future for our kids. So,